Si Muning. Isinulat ni Jocelyn O. Amarado. Iginuhit ni na Gingerlo D. Inot at Regine O. de la Cruz. Tamad mag-aral si Pusang Muning. Walang kabuluhan sa kanya ang pag-aaral dahil mayaman naman sila. Hinahatid pa rin siya sa paaralan ng kanyang inang si Maming kahit huli na sa klase. Mga bata, tandaan nyo ang mga delikadong bagay. Sa paaralan, hindi siya nagbabasa. Hindi rin siya nakikinig sa kanyang guro na si Pagong Ngingo. Hinihintay niya na tumalikod ang kanyang guro. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lalabas sa silid-aralan. Sa labas ng paaralan ay naglalaro sila ng habulan ni Digong Daga. Ito ang matalik niyang kaibigang ayaw ring mag-aral. Nakatira si Digong Daga malapit sa kanilang paaralan. Nakarating sila sa palayan. Nakakita sila ng bote. Dahil sila'y uhaw na, ininom kaagad nila ang laman ng bote. Kinabukasan, lubos na hinagpis ang naramdaman ni Pusang Muning. Iyak siya ng iyak dahil pumanaw na si Digong Daga na kanyang kaibigang matalik. Ang ininom nilang nasa loob ng bote ay nakakalason pala. Butit buhay pa at hindi ako napuruhan sa nakalalasong inuming iyon. Kung alam ko lang sanang bumasa at nakinig lamang ako sa aking guro, sana'y buhay pa ang kaibigan ko. Pagsisising tugon ni Muning sa sarili. Iyon ba naman ang itinuro ng aming guro sa araw na iyon? Ngunit hindi ako nakinig ng maayos ang delikadong mga bagay. Dagdag pa niya. Napagtanto ni Muning ang kahalagahan ng pag-aaral, lalo na ang kaalaman sa pagbabasa. Kaya't mula noon, pinagsusumikapan na niya
ang pag-aaral. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Thank you.